Isang malungkot na balita ang bumalot sa Pilipinas matapos pumanaw si dating Zamboanga del Norte Representative Romeo Nungong Garcia Haloshos Sr. sa edad na 85. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng matinding lungkot sa kanyang pamilya, mga kaibigan, mga taga-suporta, at sa maraming Pilipinong nakakilala sa kanya bilang isang lider, negosyante, at haligi ng industriya ng telebisyon. Ang balita ay ibinahagi ng kanyang anak na si Seth Bullet Haloshos sa isang taos-pusong mensahe sa Facebook. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang mabigat ang kanilang nararamdaman sa pagpanaw ng kanilang pinakamamahal na ama. Inilarawan niya si Romeo Haloshos bilang isang taong buong buhay na naglaan ng panahon at lakas upang maglingkod sa kapwa, may matatag na paninindigan, malasakit, at tunay na pagmamahal sa bayan. Ayon kay Seth, hindi lamang isang dating opisyal ng gobyerno ang kanyang ama. Isa rin itong taong may malinaw na pangarap para sa kinabukasan ng maraming Pilipino. Naniniwala siya sa pagbibigay ng mas magandang pagkakataon sa mga nangangailangan at nagsikap na makagawa ng positibong pagbabago sa bawat komunidad na kanyang pinagsilbihan. Sa larangan ng politika, nagsimula ang kanyang paglalakbay noong 1984 bilang kinatawan sa Batasang Pambansa. Mula noon ay ilang ulit siyang nagsilbi bilang kinatawan ng Zamboanga del Norte sa Kongreso. Sa loob ng maraming taon, nakilala siya bilang isang leader na nakikinig sa hinaing ng kanyang mga kababayan at nagsisikap na isulong ang kanilang kapakanan. Hindi lamang sa politika nag-iwan ng marka si Romeo Haloshos. Malaki rin ang kanyang naging ambag sa mundo ng telebisyon sa Pilipinas. Siya ang nagtatag ng Television and Production Exponents Inc. o TAPE, ang kumpanyang naging producer ng napakasikat na noontime show na Itbulaga. Sa loob ng maraming dekada, naging bahagi ng araw-araw na buhay ng milyon-milyong Pilipino ang naturang programa at naging isa sa pinakamatagumpay na palabas sa kasaysayan ng telebisyon sa bansa. Sa kanyang mensahe, ibinahagi rin ni Seth ang mas personal na alaala tungkol sa kanyang ama. Aniya, para sa kanilang pamilya, si Romeo Haloshos ay hindi lamang isang kilalang personalidad kundi isang mapagmahal na ama, matatag na haligi ng tahanan, at mahusay na guro sa buhay. Ang kanyang karunungan, kabutihang loob, katatagan, at walang kondisyong pagmamahal ang nagsilbing gabay sa kanilang pamilya sa paglipas ng mga taon. Matapos lumabas ang balita ng kanyang pagpanaw, maraming mensahe ng pakikiramay ang bumuhos mula sa iba't ibang panig ng bansa. Maraming tao ang nagbigay pugay sa kanyang mahabang panahon ng paglilingkod at sa mga ambag niyang nagbigay ng inspirasyon sa iba. Marami rin ang nag-alay ng panalangin para sa kanyang pamilya habang sila ay dumaraan sa napakahirap na yugto ng kanilang buhay. Inihayag din ng pamilya ang schedule ng pagbibigay ng huling paggalang. Ang burol at public viewing ay gaganapin sa The Heritage Park sa Taguig City mula 3 ng Agosto hanggang 5 ng Agosto. Pagkatapos nito, dadalhin ang kanyang mga labi sa Gloria de Dapitan Complex sa Dapitan City, kung saan magpapatuloy ang mga serbisyong pang-alaala mula 6 ng Agosto hanggang 12 ng Agosto upang mabigyan ng pagkakataon ang kanyang mga kababayan at mga taga-suporta na makapagbigay ng kanilang huling pagpupugay. Sa kasalukuyan, hindi pa inilalabas ng pamilya ang sanhi ng kanyang pagpanaw, gayon din ang eksaktong petsa at oras ng kanyang pagkamatay. Hiniling nila ang pangunawa at panalangin ng publiko habang tahimik nilang niluluksa ang pagkawalan ng isang ama, lolo, at lider na nag-iwan ng malaking bakas sa kasaysayan ng bansa. Bagamat wala na si Romeo Nungong Garcia Haloshos Sr., ang kanyang mga nagawa sa larangan ng politika at media ay patuloy na maaalala. Ang kanyang dedikasyon sa paglilingkod at ang kanyang mga ambag sa telebisyon ay mananatiling bahagi ng kanyang pamana para sa susunod na mga henerasyon. Naway matagpuan ng kanyang pamilya ang lakas at kapanatagan sa gitna ng kanilang pagdadalamati. Hangad din ng marami na matagpuan ni Romeo Nungong Garcia Haloshos Sr. ang walang hanggang kapayapaan.